Hello sa inyong lahat. Ako si Aina. Ngayong araw, gusto kong ibahagi ang karanasan ng isang sister. Dahil sa pag-uusig ng CCP, hindi siya nakauwi. Nang malaman niyang na-stroke ang kanyang ina, labis siyang nag-alala. Nakaramdam din siya ng labis na paninisi sa sarili at pagkakautang dahil hindi niya maalagaan ang kanyang ina at masuklian ang maraming taon nitong pag-aaruga. At hindi niya mapanatag ang kanyang puso para gawin ang kanyang tungkulin. Sa pamamagitan ng paghahanap sa katotohanan, naunawaan niya na ang sakit ng kanyang ina ay nasa ilalim ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Napagtanto rin niya na ang pagmamahal at pag-aaruga ng kanyang ina ay lahat nagmula sa mga paunang pag-orde ng Diyos, na dapat siyang maging pinakamapagpasalamat sa Diyos. At higit sa lahat, ang dapat niyang gawin ay tuparin ng maayos ang kanyang tungkulin para suklian ang pagmamahal ng Diyos. Babasahin ko ang kanyang karanasan. Noong Mayo 2023, ginagampanan ko ang mga tungkulin ng malayo sa bahay. Isang araw, nakatanggap ako ng liham mula sa aking bayan na nagsasaad na na-stroke ang nanay ko, ilang taon na ang nakalipas, at limitado na ang kanyang pagkilos. Hindi ako makapaniwala na totoo ito. Nang maisip ko ang imahe ng nanay ko matapos ma-stroke, hindi ko napigilang mapahagulgol. Naisip ko na ang pag-uusig at paghahanap sa akin ng CCP ang naging dahilan sa hindi ko pag-uwi ng halos 9 na taon. Tiyak na matagal na akong hinahanap ng mga dinananampalatayang kapamilya at kamag-anak ko. Maaari kayang patuloy siyang inuusisa ng mga ito at na-stroke siya dahil nakaranas siya ng matinding pressure? Wala sa mga kapamilya ko ang nananampalataya sa Diyos at inuusig pa nila ang nanay ko. Talaga bang aalagaan siya ng mga ito ng maayos? Lalo na ang aking kapatid at hipag. Ngayong na-stroke si nanay, bukod sa hindi na siya makakapagnegosyo at kikita ng pera, hindi na rin siya makakatulong sa mga ito sa pag-aalaga ng mga anak nila. Sa halip, kailangan ni nanay ang mga ito para alagaan siya. May kasabihan na walang mabubuting anak na lalaki sa tabi ng nakaratay sa kama. Sa paglipas ng panahon, magkakaroon pa rin kaya sila ng pasensya para alagaan siya? Sasabihan ba siya ng masasakit na salita ng mga kamag-anak, kaibigan, at kapitbahay? Kung mangyayari ito, hindi lamang magdurusa ang nanay ko sa pasakit ng karamdaman, titiisin din niya ang paghihirap ng isipan. Mapagtatagumpayan ba niya ang sitwasyong ito? Noong panahong iyon, talagang nais kong umuwi agad para alagaan ang nanay ko. Pero hindi ako makauwi dahil inuusig ako ng CCP at sinusubukan akong arestuhin. Naisip ko kung paano niya ako isinilang, pinalaki, at sinuportahan sa pag-aaral ko. Mahirap ang buhay sa bahay, at nagtipid, at nag-ipon ang nanay ko, at tiniis niya ang pressure ng mataas na interes sa pautang para mapag-aral ako sa universidad. Hindi ko nagawang alagaan ang nanay ko sa nakalipas na 9 na taon. At ngayon, kahit na stroke na siya, hindi pa rin ako makauwi para alagaan siya. Nagbayad ng napakalaking halaga ang nanay ko para sa akin. Pero bilang anak niya, ay hindi ko natupad ang alinman sa tungkulin ko bilang mabuting anak. Naramdaman ko na talagang may pagkakautang ako sa kanya. Sa lahat ng mga taong ito, palagi kong inaasam na muling makita ang nanay ko balang araw.
at magkaroon ng mahaba at masinsinang pakikipag-usap sa kanya. Pero ngayon, tuluyan nang nawasak ang pangarap na ito. Matapos ma-stroke, hindi na makapagsalita ng normal ang nanay ko. Lalong hindi na niya kaya pang makipag-usap ng mahaba at masinsinan. Habang lalo kong iniisip, lalo akong nakaramdam ng pagdadalamhati. Ni hindi ko mapakalma ang puso ko kapag ginagampanan ko ang aking tungkulin. Paulit-ulit na sumasagi sa isipan ko ang imahe ng aking ina na pinahihirapan ng karamdaman at patuloy akong umiiyak nang hindi ko mapigilan. Sa gabi, hindi ako mapakali, hindi makatulog. Puno ang isipan ko ng larawan ng nanay ko matapos siyang ma-stroke. At namumuhay ako ng lubusan sa pagmamahal ko sa kanya. Napagtanto ko na mali ang kalagayan ko. At kung magpapatuloy ako ng ganito, tiyak na hindi ko magagampanan ng maayos ang tungkulin ko. Nasa mahalagang yugto tayo ng pagpapalaganap ng ebanghelyo. Dapat kong agad na ayusin ang kalagayan ko at muling ilaan ang puso ko sa aking tungkulin. Sa panahong ito, naalala ko ang karanasan ni Job. Sa loob ng magdamag, ang mga baka at tupa ni Job na sumakop sa mga burol ay kinuha sa kanya. Namatay ang kanyang mga anak at napuno siya ng masasakit na pigsa sa buong katawan. Sa harap ng ganoon kalaking pagsubok at matinding pasakit, hindi kailanman nagreklamo si Job laban sa Diyos. Sinabi pa niya na si Jehovah ang nagbigay at si Jehovah ang nag-alis. Purihin ang pangalan ni Jehovah. Ngayon, nang ma-stroke ang aking ina, bagaman hindi ko lubusang nauunawaan ang layunin ng Diyos, alam ko na ang pangyayaring ito na dumating sa akin ay ang Diyos na sumusubok at humuhubog sa akin. Kailangan kong tularan si Job. Ano man ang mangyari, hindi maaaring magkasala ang aking mga labi sa pagrereklamo laban sa Diyos. At hindi ko maaaring talikuran ang tungkulin ko at ipagkanulo ang Diyos. Nang maisip ko ito, unti-unting kumalma ang puso ko. Isang umaga, nanood ako ng isang video ng patotoong batay sa karanasan na pinamagatang nang na-diagnose na may cancer si Mama. Labis akong naantig sa isang sipi ng mga salita ng Diyos na binanggit doon. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang malubhang pagkakasakit ng iyong mga magulang o pagharap nila sa isang malaking kasawian ay mga bagay na dapat nilang maranasan. Sa buhay ng isang tao, normal lang na maranasan ang pagsilang, pagtanda, pagkakasakit, at kamatayan, at makaharap ng iba't ibang usapin, malaki at maliit. Kung ikaw ay nasa hustong gulang, dapat mong harapin ang mga usaping ito ng mahinahon at tama. Huwag labis na sisihin ang sarili o magkaroon ng labis na pakiramdam ng pagkakautang dahil hindi mo kayang alagaan ang iyong mga magulang. At higit pa rito, huwag magbuhos ng masyadong maraming lakas dito at sa gayon ay maapektuhan ang iyong paghahangad sa katotohanan at ang iyong wastong paggampan sa iyong tungkulin. Iniisip ng ilang tao na nagkakasakit ang mga magulang dahil nangungulila sila sa kanilang mga anak. Ganoon ba ang sitwasyon? Ang mga anak ng ilang tao ay nasa tabi nila buong taon. Ngunit hindi ba't nagkakasakit pa rin sila? Kung kailan nagkakasakit ang mga tao at anong mga sakit ang dumadapo sa kanila sa kanilang buhay, ay pawang pinamatnugutan ng kamay ng Diyos at walang kinalaman sa kung nasa tabi man nila ang kanilang mga anak o hindi. Kung hindi isinaayos ng Diyos na magkasakit ang iyong mga magulang bilang bahagi ng kanilang kapalaran,
Kung gayon ay walang mangyayari sa kanila kahit na hindi mo sila kasama. Kung nakatadhana silang makaranas ng ilang sakit o malaking kasawian sa kanilang buhay, ano ang mababago mo rito kahit na nasa tabi ka pa nila? Hindi pa rin nila ito maiiwasan, tama ba? Tama. Sadya lamang na bilang kanilang anak, dahil mayroon kang ganitong ugnayan sa dugo sa iyong mga magulang, malulungkot ka kapag narinig mong may sakit sila. Normal na normal lang ito. Gayunpaman, hindi mo kailangang pag-isipan kung paano tutulungan ang iyong mga magulang na maalis ang kanilang pasakit o malutas ang kanilang mga paghihirap dahil nakakaranas sila ng sakit o malaking kasawian. Naranasan na ng iyong mga magulang ang ganitong uri ng mga bagay ng higit sa iilang beses. Kung magsasaayos ang Diyos ng isang kapaligiran para maalis sa kanila ang mga isyong ito, sa malaot madali, tuluyang maglalaho ang mga ito. Kung ang mga isyong ito ay mga hadlang sa buhay para sa kanila at mga bagay na dapat nilang maranasan, kung gayon ay hindi nila maiiwasan ang mga ito at nakasalalay sa Diyos kung gaano katagal nila dapat maranasan ang mga ito. Hindi ito mababago ng mga tao. Kung nais mong umasa sa iyong sariling lakas para malutas ang mga isyong ito at nais mong suriin at siyasatin ang mga sanhi at kahihinatnan ng mga ito, iyan ay isang hangal na pag-iisip. At hindi ito kailangan. Hindi ka dapat kumilos sa ganitong paraan. Hindi mo kailangang gumugol ng masyadong maraming lakas sa paghahanap ng mga taong tutulong o paghahanap ng pinakamahuhusay na doktor o pagsasaayos ng pinakamagandang kama sa ospital para sa kanila. Hindi mo kailangang pigain ang iyong isip sa paggawa ng lahat ng bagay na ito. Kung talagang mayroon kang natitirang lakas, dapat mong galingan ang tungkuling dapat ay ginagampanan mo ngayon. May sariling kapalaran ang iyong mga magulang. Walang sino man ang makakatakas sa edad kung kailan sila dapat mamatay. Hindi ang mga magulang mo ang mga tagapamahala ng iyong kapalaran at gayon din, hindi ikaw ang tagapamahala ng kapalaran ng iyong mga magulang. Kung may nakatadhanang mangyari sa kanila, ano ang magagawa mo tungkol dito? Ano ang epektong matatamo ng iyong pagiging balisa at paghahanap ng mga solusyon? Wala itong anumang matatamo. Ito ay nakasalalay sa mga intensyon ng Diyos. Kung nais silang kunin ng Diyos, para wala ka nang aalalahanin sa inyong tahanan at magampanan mo ang iyong tungkulin ng may payapang isip, maaari mo ba itong pakialaman? Maaari ka bang magmungkahi ng mga kondisyon sa Diyos? Ano ang dapat mong gawin sa oras na ito? Dapat kang magpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos. Kung pipigain ng isang tao ang kanyang isip sa pag-iisip ng mga solusyon, nagsisiyasat, nagsusuri, at sinisisi ang kanyang sarili, na nakakaramdam ng pagkakasala sa kanyang mga magulang, ito ba ang mga kaisipan at kilos na dapat taglayin ng isang tao? Hindi. Ang lahat ng ito ay pagpapamalas ng kawalan ng pagpapasakop sa Diyos at sa katotohanan. Ang mga ito ay hindi makatwiran, hindi matalino, at mapanghimagsik sa Diyos. Hindi dapat magkaroon ng ganitong mga pagpapamalas ang mga tao. Nauunawaan mo ba? Oo. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na matagal nang itinakda ng Diyos kung gaano katindi ang pagdurusang titiisin ng isang tao sa buong buhay niya. Kung anong malulubhang karamdaman ang dadapo sa kanya, at kung gaano karaming kabiguan ang dapat niyang maranasan, at wala itong kinalaman sa mga objetibong dahilan. Nakasulat na sa tadhana ng aking ina na siya ay magkakasakit. Tungkol sa kung ilang taon niya kailangang danasin ang karamdamang ito, kung tuluyan ba itong magagamot o hindi, at kung sa huli ay mag-iiwan ito ng anumang epekto sa kanya, lahat ng ito ay matagal nang itinakda ng Diyos. Gayunpaman,
Hindi ko naunawaan ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. At nagpatuloy ako sa pagsusuri at pag-iimbestiga. Naniwala ako na dahil ilang taon akong hindi nakauwi at inusig ng mga dinananampalatayang kapamilya at kamag-anak ko ang nanay ko, hindi niya kinaya ang pressure na idinulot nito sa kanya. At dahil dito, ay na-stroke siya. Nag-alala rin ako na hindi aalagaan ng pamilya ko ang nanay ko pagkatapos niyang ma-stroke. At sasabihan siya ng masasakit na salita ng mga kamag-anak, kaibigan, at kapitbahay na magdudulot sa kanya ng dobleng pagdurusa kapwa sa katawan at sa espiritu. Hindi ako makauwi para alagaan siya dahil sa banta ng pag-uusig at pag-aresto ng CCP. Kaya namuhay ako ng may pagkakautang sa kanya at lubusang nabalot ang puso ko ng pag-aalala sa karamdaman ng nanay ko. Hindi ko pa nga makalma ang puso ko habang ginagampanan ang aking tungkulin. Ngayon ay napagtanto ko na ang pagkakastroke ng nanay ko ay walang kinalaman sa kung nasa tabi niya ako o hindi. Hindi ibig sabihin na maiiwasan niya ang karamdamang ito kung kasama niya ako. At hindi rin ibig sabihin na kung uuwi ako para alagaan siya, maiibsan ang karamdaman niya o tuluyan na siyang gagaling. Parang noong nagkaroon ng esophageal cancer ang lola ko at tinamaan naman ng liver cancer ang tiyahin ko. Noong panahong iyon, pinagsikapan ng nanay ko na mag-isip ng mga paraan para gamutin sila. Gumastos siya ng maraming pera at madalas siyang dumadalaw sa kanila. Gayunpaman, sa huli ay pumanaw pa rin sila. Ipinakita nito na ang mga karamdamang tinatamo ng isang tao sa kanyang buhay at kung kailan siya mamamatay ay matagal nang itinakda ng Diyos. Kahit gaano man magsikap ang mga tao o gaano man nila alagaan ang may sakit, hindi nila kailanman mababago ito kahit kaunti. Kahit na nanatili ako sa tabi ng aking ina at inalagaan siya, magkakaroon pa rin siya ng sakit na ito. Sa pamamagitan ng pagbubunyag ng mga katunayang ito, nakita ko na bagaman maraming taon akong nanampalataya sa Diyos, ang paraan ko ng pagtingin sa mga bagay ay tulad pa rin ng sa isang walang pananampalataya. Hindi ko naunawaan ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Nang maisip ko ito, nakaramdam ako ng hiya sa puso ko at naging handang manumbalik sa Diyos. Ganap na ipinagkakatiwala ang karamdaman ng nanay ko sa Diyos at lubos na nagpapasailalim sa pamamatnugot ng Diyos, kung bubuti man ito o hindi, nang hindi nagrereklamo sa anumang mangyayari. Dahan-dahan, labis na bumuti ang kalagayan ko. Minsan, iniisip ko pa rin ang karamdaman ng nanay ko, pero nabawasan na ang sakit sa puso ko at nagawa ko ng ilaan ang puso ko sa aking mga tungkulin. Isang araw, nakikipag-usap ako sa ilang sister at hindi sinasadyang nabanggit ang pagka-stroke ng nanay ko. Nagsimulang mangilid ang mga luha sa aking mga mata at napuno ang isip ko ng mga imahe ng aking ina habang inaalagaan niya ako at sinusuportahan ang pananampalataya ko sa Diyos. Kalaunan, naghanap ako ng kasagutan. Bakit ba ako labis na nasaktan nang malaman kong na-stroke ang nanay ko? Paano ako makakaalis sa kalagayang ito? Sa paghahanap ko ng kasagutan, nabasa ko ang 2 sipi ng mga salita ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang mundong ito at dinala rito ang tao. Isang buhay na nilalang na pinagkalooban niya ng buhay. Pagkatapos,
Nagkaroon ng mga magulang at kamag-anak ang tao at hindi na nag-iisa. Mula nang unang makita ng tao ang material na mundong ito, itinadhana siyang mamuhay sa loob ng pag-orde ng Diyos. Ang hininga ng buhay mula sa Diyos ang sumusuporta sa bawat nabubuhay na nilalang sa kanilang paglaki hanggang sa kanilang pagtanda. Sa panahon ng prosesong ito, walang nakadarama na umiiral at lumalago ang tao sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Sa halip, naniniwala siya na ang tao ay lumalago sa ilalim ng biyaya ng pagpapalaki ng mga magulang at na ang sarili niyang instinto sa buhay ang nag-uudyok sa kanyang paglago. Ito ay dahil hindi alam ng tao kung sino ang nagkaloob ng buhay niya o kung saan ito nanggaling, lalo nang hindi niya alam kung paano lumilikha ng mga himala ang instinto ng buhay. Ang alam lamang niya ay na pagkain ang saligan ng pagpapatuloy ng kanyang buhay, na pagtitiyaga ang pinagmumula ng pag-iral ng buhay niya at na ang mga paniniwala sa kanyang isipan ang puhunan kung saan nakadepende ang kanyang pananatiling buhay. Tungkol sa biyaya at panustos ng Diyos, ganap na walang kamalayan ang tao at sa ganitong paraan niya inaaksaya ang buhay na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Pag-usapan natin kung paano dapat bigyang kahulugan ang hindi mo pinagkakautangan ang iyong mga magulang. Hindi mo pinagkakautangan ang iyong mga magulang. Hindi ba't katunayan ito? Oo. Dahil ito ay katunayan, nararapat lang na ipaliwanag natin ang mga usaping nakapaloob dito. Tingnan natin ang usapin ng pagsilang ng iyong mga magulang sa iyo. Sino ba ang nagpasyang ipanganak kanila? Ikaw o ang iyong mga magulang? Kung titingnan mo ito mula sa perspektiba ng Diyos, hindi mga tao ang dapat gumawa ng pagpili rito. Hindi mo pinili na ang mga magulang mo ang magsilang sa iyo at hindi rin nila ito pinili. Kung titingnan ang ugat ng usaping ito ay inorde ng Diyos. Isasantabi muna natin ang paksang ito sa ngayon dahil madaling maunawaan ng mga tao ang usaping ito. Mula sa iyong perspektiba, wala sa kontrol mo na ipinanganak ka ng iyong mga magulang. Wala kang anumang pagpipilian sa usaping ito. Mula sa perspektiba ng iyong mga magulang, ito ay ang kanilang subitibong kagustuhan na magkaroon at magpalaki ng mga anak. Sa madaling salita, kung isasantabi ang pag-orde ng Diyos, pagdating sa usapin ng pagsilang at pagpapalaki sa iyo, ang iyong mga magulang ang pawang may kapangyarihan. Pinili nilang ipanganak ka. Pasibo kang isinilang sa kanila. Wala kang naging anumang pagpili sa usapin. Kaya, sapagkat pawang ang mga magulang mo ang may kapangyarihan, at dahil isinilang kanila, mayroon silang obligasyon at responsibilidad na palakihin ka hanggang sa hustong gulang. Ito man ay pagbibigay sa iyo ng edukasyon o pagtutustos sa iyo ng pagkain at pananamit. Ito ang kanilang responsibilidad at obligasyon at ito ang dapat nilang gawin. Samantala, palagi kang pasibo sa panahong pinalalaki ka nila. Wala kang karapatang mamili. Kinailangang palakihin ka nila. Dahil bata ka pa noon, wala kang kapasidad na alagaan ang iyong sarili. Wala kang magagawa kundi maging pasibong pinalalaki ng iyong mga magulang. Paano ka man pinalaki ng iyong mga magulang, hindi ikaw ang magpapasya roon. Kung binibigyan ka nila ng masasarap na pagkain at inumin, kung gayon ay nagkaroon ka ng masasarap na pagkain at inumin. Kung binibigyan ka ng iyong mga magulang ng kapaligiran sa pamumuhay kung saan nabubuhay ka sa ipa at sa mga ligaw na halaman, kung gayon, nabubuhay ka sa ipa at sa mga ligaw na halaman. Sa alinmang paraan, noong pinalalaki ka nila, ikaw ay pasibo at ginagampanan ng mga magulang mo ang kanilang responsibilidad. Katulad ito ng pag-aalaga ng iyong mga magulang sa isang bulaklak. Dahil gusto nilang alagaan ang isang bulaklak, dapat nila itong lagyan ng pataba, diligan,
at tiyaking nasisikatan ito ng araw. Kaya naman, patungkol sa mga tao, hindi mahalaga kung metikuloso kang inalagaan ng iyong mga magulang o inaruga kanila ng mabuti. Sa alinmang paraan, ginagampanan lang nila ang kanilang responsibilidad at obligasyon. Ano man ang dahilan kung bakit kanila pinalaki, responsibilidad nila ito. Dahil ipinanganak kanila, dapat silang maging responsable sa iyo. Batay rito, maituturing bang kabutihan ang lahat ng ginawa ng iyong mga magulang para sa iyo? Hindi maaari, hindi ba? Tama. Ang pagtupad ng iyong mga magulang sa kanilang responsibilidad sa iyo ay hindi maituturing na kabutihan. Kaya kung tinutupad nila ang kanilang responsibilidad sa isang bulaklak o sa isang halaman, dinidiligan at pinatataba ito, maituturing ba iyon na kabutihan? Hindi. Higit pa ngang malayo iyon sa pagiging mabuti. Ang mga bulaklak at halaman ay mas tumutubo ng maayos kapag nasa labas. Kung ang mga ito ay itinatanim sa lupa, nang may hangin, araw, at ulan, mas lalong lumalago ang mga ito. Hindi tumutubo ang mga ito ng kasing ganda kapag itinanim sa isang paso sa loob ng bahay. Hindi tulad ng pagtubo ng mga ito sa labas. Sa anumang uri ng pamilya isinilang ang isang tao. Inorden ito ng Diyos. Ikaw ay isang taong nagtataglay ng buhay at inaako ng Diyos ang responsibilidad sa bawat buhay. Tinutulutan ang mga tao na mabuhay at sumunod sa batas na sinusunod ng lahat ng nilalang. Sadya lamang na bilang isang tao, namumuhay ka sa kapaligiran kung saan ka pinalaki ng iyong mga magulang, kaya dapat ay lumaki ka sa kapaligirang iyon. Na isinilang ka sa kapaligirang iyon ay dahil sa pag-orde ng Diyos. Na pinalaki ka ng mga magulang mo hanggang sa hustong gulang ay dahil din sa pag-orde ng Diyos. Sa alinmang paraan, sa pamamagitan ng pagpapalaki sa iyo, tinutupad ng iyong mga magulang ang isang responsibilidad at obligasyon. Ang palakihin ka hanggang sa hustong gulang ay obligasyon at responsibilidad nila at hindi ito matatawag na kabutihan. Dahil hindi ito matatawag na kabutihan, masasabi ba na isa itong bagay na dapat mong matamasa? Oo. Ito ay isang uri ng karapatan na dapat mong matamasa. Dapat kang palakihin ang iyong mga magulang dahil bago ka umabot sa hustong gulang, ang papel na ginagampanan mo ay ang pagiging isang anak na pinalalaki. Sa makatwid, tinutupad lang ng iyong mga magulang ang responsibilidad nila sa iyo at tinatanggap mo lang ito. Ngunit tiyak na hindi nito ibig sabihin na tumatanggap ka ng biyaya o kabutihan mula sa kanila. Mula sa mga salita ng Diyos ay naunawaan ko na ang Diyos ang pinagmula ng buhay ng tao at ang hininga ng buhay ko ay ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Bago pa man ako isilang, isinaayos na ng Diyos ang isang pamilya at mga magulang para sa akin. At palagi niya akong binabantayan at pinoprotektahan habang ako ay lumalaki. Isinaayos din niya na ang mga kapatid ay mangaral ng ebanghelyo sa akin. Kaya pinagpala ako na marinig ang tinig ng Diyos at matanggap ang pagliligtas ng Diyos. Mula noon, tumigil na ako sa paghahangad ng makamundong kasikatan at pakinabang. Ang lahat ng ito ay ang kataas-taasang kapangyarihan at pagsasaayos ng Diyos. Sa panlabas, mukhang ang aking ina ang nagpapalaki sa akin. Pero ito ay nagmula sa kataas-taasang kapangyarihan at paunang pag-orde ng Diyos. Mas pinahalagahan ng aking ama ang mga lalaki kaysa sa mga babae. At hindi niya ako kailanman nagustuhan mula noong araw na isinilang ako. Kapag nakagawa ako ng kahit kaunting pagkakamali, binubugbog niya ako. At sa bawat pagkakataon, nasa tabi ko ang aking ina at pinoprotektahan ako. Hindi ako pinayagan ng aking ama na pumasok sa mataas na paaralan
Pero iginiit ng aking ina na mag-aral ako. At tiniis pa niya ang pressure ng pautang na may mataas na interes para makapasok ako sa universidad. Nang makapagtapos ako at nagsimulang maghanap ng mga trabaho, palagi akong nahaharap sa mga balakid at namuhay ako sa dalamhati at kawalan ng pag-asa. Isang gabi, pinapunta ng nanay ko ang ilang sister para magbahagi sa akin ng mga salita ng Diyos upang matulungan at masuportahan ako para makaalis ako sa aking pagdadalamhati at kawalan ng pag-asa. Nang umalis ako sa bahay para gampanan ang aking mga tungkulin, malaking suportang pinansyal ang ibinigay sa akin ng nanay ko. At tinulungan din niya akong mapanatili ang sitwasyon sa bahay para hindi ako usigin o hadlangan ng mga kapamilya. Ang lahat ng ito na ginawa ng aking ina para sa akin habang ako ay lumalaki at nananampalataya sa Diyos ay ang pagtupad niya sa kanyang mga responsibilidad at obligasyon. Ito ang mga responsibilidad na kailangan niyang pasanin matapos niya akong isilang. Hindi ito itinuturing na kabutihan at hindi ito isang bagay na kailangan kong suklian. Gayunpaman, palagi kong itinuturing na isang uri ng kabutihan ang paraan ng pagpapalaki sa akin ng aking ina at ang halagang binayaran niya para sa akin. Dagdag pa ang katunayan na mula pagkabata, labis akong nilaso ng tradisyonal na mga pagpapahalagang kultural. Gaya ng, ang paggalang sa magulang ay isang katangiang dapat taglayin ng higit sa lahat. At ang isang taong walang galang sa magulang ay mas mababa pa kaysa sa hayop. Nauwi ito sa pakiramdam na dapat kong suklian ang kabutihan ng aking ina. Kung hindi ko ito susuklian, mabibigo ko siya at makakaramdam ng pagkondena ang konsensya ko. Nang malaman kong na-stroke ang nanay ko at hindi ako makauwi para alagaan siya, napuno ang puso ko ng pakiramdam ng pagkakautang sa kanya at hindi ko makalma ang puso ko kahit na ginampanan ko ang tungkulin ko. Ngayon, dumating na sa atin ang malalaking kalamidad at ang agarang layunin ng Diyos ay na mas marami pang tao ang makarinig ng kanyang tinig, manumbalik sa harap ng trono ng Diyos at makatanggap ng kanyang pagliligtas. Sa mahalagang yugtong ito ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo, kung namuhay lamang ako sa gitna ng mga damdamin ko para sa aking ina, na tinatrato ko ang tungkulin ko ng pabaya at pabasta-basta, ito ay magiging isang matinding pagkakanulo sa Diyos. Talagang magiging isang tao ako na walang konsensya at hindi marunong magpasalamat. Binigyan ako ng Diyos ng buhay at biniyayaan niya ako sa pamamagitan ng pagpapahintulot na makalapit sa Kanya at ng pagbibigay sa akin ng mga salita ng buhay. Pinrotektahan din niya ako sa 2 aksidente sa sasakyan. Iniligtas ako mula sa panganib. Kung wala ang pag-iingat at proteksyon ng Diyos, hindi ko alam kung ilang beses na sana akong namatay. Kung wala ang pagliligtas ng Diyos, namumuhay pa rin ako ng tulad sa isang walang pananampalataya na nasa kawalan at pagdurusa. Talagang napakalaki ng pagmamahal sa akin ng Diyos. Ang Diyos ang dapat kong higit na pasalamatan at ang pinakamahalagang dapat kong gawin ay gampanan ng maayos ang tungkulin ko para masuklian ko ang pagmamahal ng Diyos. Pagkatapos, nagbasa ako ng isa pang sipi ng mga salita ng Diyos at natagpuan ko rito ang mga prinsipyo ng pagsasagawa tungkol sa kung paano tratuhin ang mga magulang. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung batay sa kapaligirang pinamumuhayan mo at sa kontekstong kinalalagyan mo,
Ang pagiging mabuting anak sa iyong mga magulang ay hindi sumasalungat sa pagkumpleto mo sa atas ng Diyos at paggampan mo sa iyong tungkulin. O, sa madaling salita, kung hindi naaapektuhan ng pagiging mabuting anak sa iyong mga magulang ang iyong tapat na paggampan sa iyong tungkulin, maaari mong parehong isagawa ang mga ito ng sabay. Hindi mo kailangang humiwalay sa iyong mga magulang sa panlabas, at hindi mo kailangang talikuran o tanggihan sila sa panlabas. Sa anong sitwasyon ito nalalapat? Kapag hindi sumasalungat ang pagiging mabuting anak sa mga magulang sa paggampan sa tungkulin. Tama iyan. Sa madaling salita, kung hindi sinusubukan ng iyong mga magulang na hadlangan ang iyong pananampalataya sa Diyos, at mga mananampalataya rin sila, at talagang sinusuportahan at hinihikayat kanilang gampanan ang iyong tungkulin ng tapat at kumpletuhin mo ang atas ng Diyos, ang relasyon mo sa iyong mga magulang ay hindi isang regular na relasyon ng laman sa pagitan ng magkakamag-anak, kundi isa itong relasyon sa pagitan ng magkakapatid sa iglesia. Sa ganoong sitwasyon, bukod sa pakikisalamuha sa kanila bilang mga kapwa-kapatid sa iglesia, dapat mo ring tuparin ang ilan sa iyong mga responsibilidad bilang kanilang anak. Dapat mo silang pakitaan ng kaunting karagdagang malasakit. Basta't hindi ito nakaaapekto sa paggampan sa tungkulin mo, ibig sabihin, basta't hindi nila nalilimitahan ang iyong puso, maaari mong tawagan ang iyong mga magulang upang kumustahin sila at magpakita ng kaunting pagmamalasakit sa kanila. Maaari mo silang tulungang lutasin ang ilang suliranin at asikasuhin ang ilan sa kanilang problema sa buhay, at maaari mo silang tulungang lutasin ang ilan sa mga suliraning mayroon sila sa usapin ng kanilang buhay pagpasok. Maaari mong gawin ang lahat ng bagay na ito. Sa madaling salita, kung hindi hinahadlangan ng iyong mga magulang ang iyong pananampalataya sa Diyos, dapat mong panatilihin ang relasyong ito sa kanila, at dapat mong tuparin ang iyong mga responsibilidad sa kanila. At bakit dapat mo silang pakitaan ng malasakit, alagaan, at kumustahin? Dahil anak ka nila. Dahil may ganito kang relasyon sa kanila, at mayroon kang isa pang uri ng responsibilidad, at dapat mo silang kumustahin pa at bigyan sila ng higit na tulong. Basta't hindi ito nakaaapekto sa paggampan mo sa iyong tungkulin, at basta't hindi hinahadlangan o ginugulo ng mga magulang mo ang iyong pananalig sa Diyos at ang iyong paggampan sa tungkulin, at hindi ka rin nila pinipigilan, kung gayon, ay natural at nararapat na tuparin mo ang iyong mga responsibilidad sa kanila, at dapat mo itong gawin hanggang sa antas na hindi ka inuusig ng iyong konsensya. Ito ang pinakamababang pamantayan na dapat mong matugunan. Kung hindi mo magawang maging mabuting anak sa iyong mga magulang sa tahanan dahil sa epekto at paghadlang ng iyong mga sitwasyon, hindi mo kailangang sundin ang regulasyong ito. Dapat mong ipasailalim ang iyong sarili sa mga pamamatnugot ng Diyos, at dapat kang magpasakop sa kanyang mga pagsasaayos, at hindi mo kailangang ipilit na maging mabuting anak sa iyong mga magulang. Kinukondena ba ito ng Diyos? Hindi ito kinukondena ng Diyos. Hindi niya pinipilit ang mga tao na gawin ito. Mayroon kang responsibilidad na maging mabuting anak sa iyong mga magulang. At kung ipinahihintulot ng mga pagkakataon, dapat mong tuparin ang responsibilidad na ito. Ngunit hindi ka dapat palaging nililimitahan ng iyong mga damdamin at pikit matang magpakita ng pagiging mabuting anak sa kanila. At dahil dito, ay maantala ang paggampan mo sa iyong tungkulin. Halimbawa, kung magkasakit ang isa sa iyong mga magulang at maospital, at masyado kang abala sa iyong tungkulin para makauwi, ano ang dapat mong gawin? Sa mga panahong tulad nito, hindi ka maaaring malimitahan ng iyong mga damdamin. Dapat mong dalhin ang usapin sa Diyos sa panalangin, ipagkatiwala ito sa Diyos, at ipasailalim ito sa pamamatnugot ng Diyos. Iyon ang uri ng saloobin na dapat mong taglayin. Kung nais ng Diyos na kunin ang buhay ng iyong magulang at kunin sila mula sa iyo, dapat ka pa ring magpasakop. Sinasabi ng ilang tao,
Kahit na nagpasakop na ako, miserable pa rin ang pakiramdam ko at iiyak ako ng ilang araw. Damdamin ba ito? Normal na makaramdam ng lungkot at pagkabagabag kapag nagkakasakit ang iyong mga magulang. Pwede kang umiyak. Isa itong pagpapakita ng normal na pagkatao at hindi ito kinokondena ng Diyos. Pero kung iiyak ka hanggang sa punto na ilang araw kang hindi makatulog o makakain, wala sa kondisyon para gampanan ang iyong tungkulin, at gusto mo pang umuwi at bisitahin ang iyong mga magulang, kung gayon, ay hindi posibleng magampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin at hindi mo na isagawa ang katotohanan. Sa kasong iyon, sa pagpapakita mo ng pagiging mabuting anak sa iyong mga magulang, hindi mo tinutupad ang iyong responsibilidad. Namumuhay ka sa gitna ng iyong damdamin. Hindi ito pagsunod sa mga salita ng Diyos dahil tinalikuran mo ang atas ng Diyos at hindi ka isang taong sumusunod sa daan ng Diyos. Kapag may nangyari sa iyo na tulad ng pagkakasakit ng iyong mga magulang, hanggat hindi nito naaantala ang paggampan mo sa iyong tungkulin o nakakaapekto sa paggampan mo nito ng may debosyon, maaari kang gumawa ng ilang bagay na nasa abot ng iyong makakaya para magpakita ng pagiging mabuting anak sa kanila at tuparin ang mga responsibilidad na kaya mong tuparin. Ibig sabihin, gawin mo kung ano ang nararapat at kaya mong gawin sa loob ng saklaw ng kaya mong magawa. Pero kung maiipit ka sa loob ng iyong damdamin hanggang sa punto na naaantala nito ang paggampan mo sa iyong tungkulin, kung gayon, ganap na itong sumasalungat sa mga layunin ng Diyos. Hindi hiningi sa iyo ng Diyos na gawin iyon. Hinihingi lang sa iyo ng Diyos na tuparin mo ang iyong responsibilidad sa iyong mga magulang at iyon lang. Iyon ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng pusong may pagiging mabuting anak sa kanilang mga magulang. May konteksto ang pagiging mabuting anak sa mga magulang na sinasabi ng Diyos. Kailangan mo lang tuparin ang ilan sa iyong mga responsibilidad sa loob ng saklaw ng kung ano ang maisasakatuparan sa iba't ibang aspekto. Tungkol naman sa kung ano ang magiging buhay ng iyong mga magulang sa hinaharap, kung magkakasakit ba sila ng malubha, kung kailan sila mamamatay, o kung paano sila mamamatay. Nasa iyo ba ang pagpapasya sa mga bagay na ito? May kinalaman ba ang mga ito sa kung iginagalang mo sila o hindi? Wala. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang pagiging mabuting anak sa mga magulang ay hindi ibinigay na gawain ng Diyos, ni hindi ito isang misyon. Ang aking bukasyon na ipinadala ng langit ay tuparin lamang ang mga tungkulin ng isang nilikha. Dahil sinabi ng Diyos na, hindi ba't ang pagganap naman sa tungkulin mo ang dapat na ginagawa mo? Isa itong bukasyong ipinadala ng langit, isang responsibilidad na hindi mabibitiwan. Dapat mong gampanan ang iyong tungkulin kahit na walang ibang gumagawa niyon. Ito ang determinasyon na kailangang taglay mo. Bagaman may responsibilidad ang mga anak na maging mabuting anak sa kanilang mga magulang, hindi ito ang tungkulin ng isang nilikha. Dapat nating hanapin ang tamang landas ng pagsasagawa ayon sa iba't ibang sitwasyon at pinagmulan, at ang lahat ng ating ginagawa ay kailangang nakabatay sa paunang kondisyon na hindi ito makahahadlang sa ating tungkulin. Kung pinayagan ito ng sitwasyon at ng mga kondisyon, dapat kong tuparin ang mga responsibilidad ko bilang isang anak at alagaan ang aking ina hanggat makakaya ko. Gayunpaman, hindi ako makauwi dahil inuusig ako ng CCP at sinusubukan akong arestuhin. At hindi ako makapanatili sa tabi niya para alagaan siya. Maging ang karapatan kong makita siya o matawagan siya para tanungin ang kanyang kondisyon ay walang awang inalis sa akin ng CCP. Dagdag pa rito, abala ako sa tungkulin ko at wala akong oras para bumalik at alagaan ang nanay ko. Kung uuwi ako para alagaan ang nanay ko at maantala ang gawain ng iglesia, hindi ito aayon sa layunin ng Diyos.
Nang mapag-isipan ko ang lahat ng ito, mas naging higit na kalmado ako sa aking puso at lumapit ako sa Diyos para magdasal. Mahal na makapangyarihang Diyos, ngayon ay alam ko na kung paano harapin ang usapin ng karamdaman ng aking ina. Handa akong bitawan ang mga damdamin ko para sa kanya at manatili sa tungkulin ko. Hindi ako makauwi para alagaan siya, kaya ipinagkakatiwala ko siya sa iyong mga kamay. Ano man ang mangyari sa kanya sa hinaharap, handa akong magpasakop. Pagkatapos magdasal, nakaramdam ng kaunti pang kalayaan ang puso ko. Nagawa kong ilaan ang puso ko sa aking tungkulin at hindi na ako nalimitahan o naabala ng usapin ng pagka-stroke ng nanay ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa paghahanda ng sitwasyong ito para pahintulutan akong magkaroon ng kaunting pagkilatis sa mga tradisyonal na ideya sa kaibuturan ko at malaman kung paano tratuhin ng tama ang mga magulang ko. Iyon lang para sa araw na ito. Magkita-kita tayo sa susunod.